So meron po tayong dalawang aglonema dito sa ating table. So mamaya guys, papakita ko sa inyo kung paano ko sila na-propagate, inalagaan. So yan, at yung gagawin natin ngayon ay ilipat natin sila ng plastic container. Hello everyone, ito po si Charching ng Succulent Davao and welcome sa ating YouTube channel. And for today's video, so ito guys, at gusto ko nang ilipat itong ating napakagandang aglonema. So hindi ko sure yung exact ID nila. So ito siya ay parang ano siya cochin. Ayan. So napakaganda ng kulay niya kasi pag bagong unfern ay full variegation yung kanyang kulay, and then kalaunan ay nagiging green po yung kanyang dahon. So heto na plant ay matagal na siya sa akin. So ang nangyayari, lulubog lilitaw yung ating plant. So ang ginawa ko guys, ayan, na-propagate ko ito, ayan, at nagkaroon siya ng maraming babies. And then heto din, na-propagate po natin to. Ang ginawa ko lang dito ay kinat ko lang yung kanilang puno, and then ayan, at nagproduce naman po ng babies yung ating plant. So yan, at tanggalin na natin sila sa kanilang oiled soil kasi yung soil nito guys ay sobrang luma na. So yan, at siguro na mabulok or bulok na yung pure rice hull kasi to guys. So kadalasan yung rice hull natin ay mga ilang buwan, ayan, nabubulok na sila. So yan, at sobrang bulok na. And then ang ganda ng kanyang roots, ayan, maganda naman yung kanyang roots. So yan, at paano siya naging dalawa. So ang ginawa ko guys, so tingnan natin yung to siya, mother plant po siya. Pinutol ko yung niya, yung sa puno. So ang nangyari, ayan, nagproduce siya ng dalawang babies. So yan, at kailangan ko na silang i-separate. So tingnan natin guys. Yun, and then ang dami niyang roots. So yan po, na nakikita natin na healthy naman po yung ating plant. Kaya lang kailangan na po natin silang palitan ng soil. Kasi ayan, sobrang basa. So ayan guys, na na natin, ayan, na-separate na natin sila. So yan po guys yung ayan, heto yung isa, and then heto yung mother plant. So ito pala yung natin, top cut, and then yung ating mother plant. So yan yung ginagawa ko guys sa ating mga aglonema para mag-produce po ng bagong suloy. So yan, and then heto din yung ating magandang cochin ata to siya guys. So hindi ko sure yung ID kasi yung mga aglonema natin ay ang dami pong variety. So yan, and then ayan, kitang-kita naman po na healthy po yung roots. Yan, sobrang dami po ng roots ng ating aglonema. So hindi naman po sila alagain na plant. And then ang ginagawa ko lang dito, pure rice halang po yung ginamit ko dito. So heto din po guys, yan yung top cut, and then yung sa kabila naman po ay yung mother plant. So yung mother plant niya ay nagproduce po ng dalawa. Ayan, dalawa po. So mamaya ay papakita ko sa inyo kung paano ko siya i-propagate. Ayan yung ating aglonemas. Ang daming ang dami nilang roots. So heto na, naka-prepare na po ako ng ginawa kong soil mix, rice hull, and then naglagay po ako ng yung charcoal. So naglagay po ako ng charcoal sa ating potting mix. So heto, at ipapakita ko po sa inyo guys kung paano ko siya i-propagate. Ayan yung ating plant, napaka-healthy. And then pag to siya, pag nabuhay natin, and then maganda po yung pagka-alaga natin sa ating mga aglonemas, ay napakaganda po ng kanilang
mga dahon, lalo na pag nagiging lush po ito. Sobrang ganda po ng ating mga aglaonimas. So ganito ako mag-propagate. So heto yung mother plant. Ayan, and then may dalawa siyang baby. So ang gagawin ko, ikakat ko yung mother plant. So ikakat ko to. Yan, hanap lang tayo ng magandang portion. So kailangan po ay meron roots yung ating plant. So kailangan may roots siya, guys. So dito ko sila itatanim sa ating plastic container. So ito ay mga recycled na po or used na po na plastic container. So yan, heto yung ating mother plant. Hinahanapan ko lang siya ng magandang portion na pwede nating i-cut kasi kailangan meron po talagang roots. Kung alanganin po tayo na wala pong roots yung ating yung baby, so sa baba po tayo mag-cut. So heto, at meron akong nakita. So yung ugat niya, guys, ayan, magiging mother plant natin yan. So heto naman po ay magbibigay po ng panibagong yan, magbibigay po yan ng panibagong baby. Ayan, at meron po tayong nakikita na papalabas. Ayan, meron na siya. So yan yung lalabas pag nabuhay po natin yung ating. Sure naman po ako na mabubuhay siya kasi ang ganda po ng kanyang roots. Ayan, so dyan natin siya ilagay, and then heto yung itatanim natin. So ayan, meron naman siyang roots. Okay na po yan. So yan yung ating itatanim dito sa ating plastic container. So yan, at wag lang natin masyadong ibaon yung pinakatap ng ating mother plant. So yan, at para makita natin, guys, kung yan yung ating mother plant, kasi minsan ay natatabunan sila ng soil. So yan, and then heto yung isa. So kailangan din po natin tong ipropa. So yan, heto, at medyo mataas na. Pag mataas na yung kanyang puno, ang ginagawa ko ay kinakat ko siya dito na portion. Ayan, ikakat natin yan, and then yung sa baba ay magiging natin, ayan, mother plant. So ganyan siya, guys. So kailangan meron po talagang naiwan na kahit isang root, ugat. Ayan. Ayan, and then lang natin sila ibaon. Isabay na natin yung ating mother plant and then yung ating top cut. So yan yung ating mother plant and then yung ating top cut. So ganyan po ako, guys, mag-propagate ng ating aglonema. So mga ilang buwan, kasi medyo slow grower yung ating cuttings. Pag meron na siyang maraming ugat, so yan, nagka-produce naman po ng maraming babies yung ating plant. Meron pong ibang variety, guys, na matagal pong mag-produce ng baby. So depende po yan sa variety. Meron pong etong mga cochin,
ay napakabilis po nilang mag-produce ng babies. Mabilis din po silang mabuhay. So, merong ibang variety yung mga hybrid na matagal po sila. Meron din naman sensitive, and then meron ding hindi sensitive na mga aglaonema. So, yan, at meron na akong nakita. So, ito ay mother plant natin, guys. So, ito puputulin na natin. Ayan. So, ito yung ating mother plant. And then yung ating top cut. So ibaon lang po natin sila sa sa soil. And then dito natin siya itanim mamaya. So ganyan lang po kadali, guys, yung pagpaparami ko ng ating aglaonema. So ang aglaonemas ay medyo mahal. So yan, at minsan kasi pag nag-alaga tayo ng aglaonemas, yung iba ay nalulusaw, lalo na pag lagi pong maulan dito sa ating location. So yan, and then heto yung ating top cut. Ano na to siya mother plant natin, and then na-cut natin ulit. Ayan. So pagpatuloy lang po natin, guys, yung pagtatanim ng ating napakagandang ornamental plants na aglaonemas.
So ito na lahat yung na-propagate natin na aglaonimas. So yan, nilagyan ko ng ano guys, yung stick para hindi matumba yung ating or maalog-alog yung ating plant. So isprehan ko muna sila konti para malinisan niya lang yung ano, yung dahon ng ating plant. So 3 days, 4 days pwede ko na tong diligan or basain yung kanilang soil. So yan guys yung update sa ating mga plant dito sa ating munting garden, and that's for today guys. Maraming salamat po sa inyong panunood dito sa ating YouTube channel. Thanks for watching.